Hello guys, hello, this is for Scorpio. Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Scorpio kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. Okay, please comment down below if you resonated guys, okay? Scorpio, tingnan natin ang week August 10 hanggang 16 para sa inyong lahat. Okay. Poverty. Okay, and toil and labor. Okay. Scorpio, sa nakikita ko sa'yo dito, there's a 37, poverty and toil and labor. So, may mga Scorpio dito, nakita na natin to for the monthly reading ha. Ulitin lang natin. So, may iba sa inyo dito Scorpio na siguro panggabi yung trabaho mo, graveyard shift siya, so GY, and yung iba sa inyo security guard, doctor, nurse, or caregiver, or kung ano man, call center, or may mga freelance business kayo na panggabi kayo. So, sa nakikita ko sa'yo dito, kahit na sobra-sobra yung financial struggles mo, siguro makakapag-desisyon ka na mag-resign, magpahinga, tumigil sa trabaho, kahit na alam mo na may problema ka sa pera. Kasi, ang linggong ito ay posibleng makakaramdam ka ng sobra-sobrang katamaran. Pwedeng tatamarin ka, mawawalan ka ng interest at ginagawa mo. Kasi, sa nakikita ko sa'yo dito, pwedeng pagbukas pa lang ng taon, ng 2026, sobra-sobra yung motivation mo. Motivated ka na. Ito yung mga plano mo. Kailangan mag-save ng pera para magpatayo ng bahay, mag-travel, parang ganun, mag-save or whatsoever. And then, biglang nagbago yung ihip ng hangin since you're Scorpio. So, ganun, pabago-bago naman. So, sa nakikita ko sa'yo dito, sinasabi ng bara sa'yo na kahit may mga, dati kasi, yung financial problems mo, siya yung motivation and inspiration mo para magtrabaho. But this time, sa nakikita ko sa'yo dito, kahit nakikita mo na hirap ka sa buhay, pero pagod na yung katawan mo, yung isip mo, physical, mindset, your psychological and mental, emotional, pagod eh. So, parang marirealize mo ngayon na, kailangan kong magpahinga muna. So, eto yun. This week, pwedeng absent ka sa trabaho ng isang linggo, magbabakasyon, or posibleng gagawa ka ng paraan para makapagpahinga. Parang ganun. Okay. Hierophant and Ace of Wands. Hierophant and Ace of Wands. So, sa nakikita ko sa'yo dito, isang fire sign Leo or Sagittarius ang posibleng makakatulong sa'yo sa kung ano pa man yan na kumbaga you have a collaboration with fire sign Leo or Sagittarius na pwedeng magbigay sa'yo ng excitement, ng motivation. So, Leo, Aries, Sagittarius, kung sino-sino sa mga tatlong zodiac sign na yan ang possible na magbigay sa'yo ng lakas loob. So, this week, medyo lalo kung magbabakasyon ka, magpapahinga ka. So, makakaramdam ka ng clarity. Alright, next is 6 of Swords and then 0 the Fool. Okay, 6 of Swords and 0 the Fool. So, sa nakikita ko sa'yo dito, kung makikita nyo guys, this is travel, relocation, 0 the Fool, 3 of Wands. So, sa nakikita ko, nag-aantay ka ng tamang oras, nag-aantay ka ng tamang pagkakataon para maka-move on, para umalis, para magsimula
ng bagong buhay. So, like, halimbawa kung in a relationship ka sa abusive na tao, parang matagal kang nagtiis siguro. Okay, so, maybe 3 years, 3 months, or 3 decades ba, kung napakatagal na, kung may edad ka na sa ngayon. So, sigurado, maraming beses ka nang nagantay, and this time, zero the full na to eh. So, you are ready. Kumbaga, you are ready, kasi may tutulong sa'yo eh. 'Di ba? So, there's someone here, na posibleng makakatulong sa'yo, para makapag-travel ka, makapunta ka ng abroad, or pwedeng lilipat ka ng tirahan, ng trabaho, ng negosyo, kung may negosyo ka. Magsisimula ka ng bagong buhay sa ibang lugar, sa ibang, kumbaga, iba-iba na ngayon eh. So, sa nakikita ko sa'yo dito, isa yun sa rason kung bakit na nai-stress ka. Okay? Isa sa'yo yun sa rason. Kasi pwedeng yung iba sa inyo dyan, may mga support system kayo. There's someone na pwedeng nagbibigay sa inyo ng inspiration para makapag-move on, or para makapag-relocate, or para makapagsimula ng bagong buhay. Pero yung iba, wala. Parang no one is there beside you para bigyan kayo ng support. Okay, so 6 of Cups and the Devil. So, yung 6 of Cups and the Devil, sinasabi ng bara sa'yo dito na you need to be careful, Scorpio, sa mga temptations. Temptations na, kumbaga, tinapos niya na yan dati. So, dati siguro, lasenggo ka, lasenggera, may mga, negative, toxic na ugali na inalis niya na. And, may mga temptation kayo dati na posibleng, kumbaga, na-overcome yun na. So, kailangan yung iwasan, or kailangan yung, iwasan nyo na bumalik yung dating bisyo nyo, dating mga ginagawa nyong mga bad habits or toxic na habits. And at the same time, mag-iingat ka din sa pakikipag-collaborate, pakikipag-usap, sa pakikipag-communicate sa isang Capricorn. Okay, next is Queen of Wands and King of Wands. Queen of Wands and King of Wands. So, this one is a fire sign. So, nakikita ko sa'yo dito, ang kailangan mo sa linggong ito is lakas loob. Ang kailangan mo sa linggong ito is sobrang energy, motivation, inspiration. Kailangan mo ng power. Okay? Sorry sa nakikita ko, pero yung pagpasok pa lang ng August siguro, or end of July, medyo nakakaramdam ka na ng sobrang kahinaan. So, sa nakikita ko sa'yo dito, masyadong fiery ang environment mo. Masyado kang balisa. Ito talaga yung katotohanan, guys, na ang buhay ng mga Scorpio ngayon, lahat kayo Scorpio ha, lahat ng Scorpio, plus kung mayroon kang connection sa Capricorn, like partner mo Capricorn, ikaw Scorpio, tapos partner mo Capricorn, kayo ay posibleng posibleng dumanas kayo ng mga problema na pwedeng psychological, mental, or ang pinaka dito is yung spiritual, and then financial. May iba na pwedeng yung parang stress na, may depression na nakakakita ka na ng multo, nakakakita ka na ng mga patay na tao, parang ganon. So, which is, kung worst na yun, guys, kailangan yun ang pumunta ng doktor. Okay? Kasi, hindi na yun sakop ng tarot. Pero sa nakikita ko sa'yo dito, kung ano man yan na naiisip mo, kailangan mong magpakatatag, kailangan mong hanapin yung katahimikan. Kasi talagang mas magugulo ka pa kung pipilitin mo yan. So, dito din sa ilalim natin, Scorpio, is Knight of Cups, and then Judgment. So, sa nakikita ko sa'yo dito, pagsisisi, okay? Full of regrets ka ngayon eh. So, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa past, kasi nasa tayo ngayon eh, Saturn retrograde. So, lahat ng readings natin from August until December, sakop ng Saturn retrograde. So, kung ano man ang mangyayari ngayon, dahil yon sa karma. Okay? Dahil sa justice yon. So, nasa tayo ngayon, karmic month. So, yun, kailangan mo marami kang marirealize, reflection, marami kang marireflect this week na, yun, marami kang pagsisisi,
sisisihin mo yung sarili mo, yung ibang tao. Basta marami kang iisipin na pwedeng magpagulo ng isip mo. And yun, may mga kaibigan ka siguro na yung solution sa problema mo ay puro bisyo, alak, ganyan, ganito. So, sila yung magiging, kumbaga, motivation mo, pero mali yung pwedeng ibigay nila sa yung advice. So, you need to be careful. Kaya, may the devil dito. Okay? Basta yung sabi ko sa'yo dito, Scorpio, kung hindi mo na kaya, kung pakiramdam mo hindi ka na nakakatulog sa gabi, negative na lahat yung, or toxic na yung isip mo, pumunta ka na ng doktor. Okay? Thank you guys. Bye!